Mula sa National Council for Children's Television o NCCT, isang makabatang araw! Para sa batang Filipino, inihahandog ng NCCT ang NCCT YouTube Channel! Upang lalo niyong makilala ang aming mga programa at ang National Council for Children's Television o NCCT, mag-subscribe, like and share na, and hit the bell button! Mga makabata at pambatang palabas ang mapapanood nyo rito, kaya tawagin na ang buong pamilya at tumutok na! I-share mo na ang NCCT YouTube channel! Mapapanood nyo rito ang mga piling palabas mula sa Sine Pambata, Docu-Bata at iba pang programa ng NCCT. Garantisadong child-friendly! Ano pang hinihintay nyo? Subscribe na! Mayroon ding mga webinars, talkbacks at live stream ng mga NCCT activities upang isulong ang child-friendly media content. Kung meron kayo mga makabatang palabas, mag-message lang kayo sa amin. Baka kayo na ang susunod naming ibida. Dahil dito, bida ang makabatang palabas! Sama-sama tayo sa NCCT YouTube Channel! Para sa batang Filipino, makabatang araw, makabatang bukas! Tumatatak ang tagumpay ng GMA Public Affairs. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang 6 nating finalists sa New York Festivals nag-uwi lahat ng medalya. It's a gold for the Ato Maraulio Specials Child's Game, a silver for One Deep Breath, at silver din for Eyewitness, the Price of Dreams. Bronze for Eyewitness, Boat to School. Eyewitness, Rise from the Mud. At bronze din para sa pambato nating si Black Rider. Tumatatak sa mundo ang ating mga dokumentaryo. Tumatatak sa mundo ang ating mga kwento. Tumatatak sa mundo ang galing ng Pilipino. Tatak GMA Public Affairs. Tatak World Class. Matamis, masarap, malasa. Ganito maaaring ilarawan ang isang asukal. Marahil nga'y lahat tayo ay natikman na ito. Ang asukal ay isang sangkap sa pagluluto at pampalasang nagbibigay tamis mula sa mga paboritong candy, merienda at ano pa mang pagkain. Mula sa isang sugarcane o tubo, ito ay ang pangunahing kasangkapan o material sa paggawa ng asukal. Dahil dito, ekta-ektarang lupain ng tubo ang mayroon sa Pilipinas na nagsisilbing pagawaan ng asukal. Sa isang lugar sa probinsya ng Tarlac, mayroong isang malawak na lupain na minsang naging parte ng isang kasaysayan. Nagmistulang natunaw, nalusaw, at nakalimutan na ng nakararami. Ito ay ang lupain ng Hacienda Luisita. Nobyembre 16, 2004 nang maganap ang pag-aaklas ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita. Ang panawagan nila ay taasan ang kanilang lingguhang sahod. Ngunit, ang naging sagot sa panawagan nilang ito ay karahasan. Siyang nagpahirap at tumapo sa buhay ng ilang mga magsasaka. Sa isang iklat, buhay ang naging kapalit sa mga magsasakang naghahanap buhay sa hacienda. Sa mga panahon na yon, nasaksihan ni June Resurrection, Assistant Director ng Sangalan ng Tubo, ang bawat pangyayari. Simple lang yung mga hinihingi ng tao, itaas ng sahod,
magandang kalagayan sa buhay, tapos binaril mo. Mahirap bang intindihin yun? Ang tingin ko, maiintindihan to ng mga kabataan sa kasalukuyan eh. Magdadalawang dekada na ang nakalipas at sumibol na lamang ang panibagong henerasyon. Ngunit, hindi pa rin nila nakakamit ang minimithing katarungan. Nakakatakot eh. No? Nakakatakot dahil dito kasi dapat malinaw sa'yo kung kanino ka papanig. Papanig ka ba roon sa mamamayan ng Hacienda Lucita, sa mga manggagawa, sa mga manggagawang bukid? No? Papanig ka roon sa may-ari ng Hacienda Lucita. Kami nagdesisyon kagad kami roon na pumanig para doon sa mga tao. Kasi sila yung mga argabyado. Nung pangalawang dispersal pa lang narinig na namin no? Itong sa mga pulis na kukunin yung aming mga kamera. Kasi yung kamera mismo ang magsasabi kung ano yung totoong nangyayari. Kaya nung araw mismo rin ng massacre, kasama namin yung dalawang mainstream media na photographer, itinakbo namin yung mga gamit namin. Kasi walang magsasabi kung sino talaga yung may kasalanan. Ang tingin kasi namin, yung mga kuha namin, photo man yan o video man, yun ang magsasabi kung ano yung totoong nangyari. Higit sa nahahagip ng lented camera ang gampanin ng sining sa mundo, ang maging malaya at mapagpalaya. Ang mga ganitong uri ng dokumentaryo ay ang magsisindi ng alab na nakatago sa mga puso. Pangalawang araw na pagpunta pa lamang namin doon, nakita na namin yung John ng manggagawang bukid. No? Kasi sa tagasaan sila nung APC, ito yung parang tangke, pero hindi umatras yung mga manggagawa, yung mga tao. Hindi sila umalis, hindi sila natinag. Kaya yun yung isa sa mga motivation na nagtulak sa amin kung bakit kailangan ituloy yung laban. Ituloy namin yung ginagawa din namin. Kasi yun lang naman talaga, yung camera, yung photo at saka video lang naman talaga ay makakapagsabi kung ano talaga yung tunay na nangyari. Sabi nga ni Benvenido Lumbera, ang masa, pag nabuksan ang isip, ay uukit ng landas tungo sa kalayaan. Naranasan ko ang maraming paglabag sa karapatan ng mga manggagawa, especially sa manggagawang agrikultural, manggagawa sa tubuhan. Iba't ibang level at degree na pangyayari. Pinakamalala simple dito, yung pamamasla. Since 2004, parang manok lang. Sa proseso ng kanilang pagkibaka para sa kanilang karapatan sa lupa, karapatan sa makabubuhay na sahod. Ang matamis na produktong nagagawa mula sa tubo ay siya namang pait ng karanasan ng mga manggagawa sa tubuhan ng Hacienda Lucita. Ang mga tubuman sa lupain ng hacienda ay nagtataasan. Di hamak na mas mataas ang barikadang pumapagitan sa mahihirap at mayayaman. Ngunit hanggat may naggagapas ng tubo, hindi matatapos ang laban ng mga manggagawa na makamit ang kanilang minimithi na mabigyan ng tamis ang kanilang mapait na kape sa umaga. Ang mensahe dun sa mga bagong pumapasok dun sa alternative media, lalo na sa paggawa ng video, sa paggawa ng pelikula, talagang mamimili ka eh. Yung sining ba na gagawin mo ay para doon sa nakararami o yung sining na gagawin mo ay para lamang doon sa iilan. Una sa lahat, isa ka sa tubong taklak. At ang kwento tungkol sa Hacienda Lucita Massacre ay naganap noong Nobyembre 2004. Halos hindi pa nga ako pinapanganak. Kaya ang danas tungkol sa pangyayaring ito ay nakinig at nalaman ko na lamang sa aking mga lolo at lola. Sa higit 2 dekadang nakaraan,
Masakit na kapag naririnig mo sa balita o di kaya kapag inaalala ang pangyayaring ito, those people are condensed to mere numbers. Lagi mong maririnig na 14 ang martir na namatay at higit sa 100 ang nasaktan at nasugatan. But those numbers are people. Nanay sila, tatay sila, kapatid sila, anak sila. Ang layunin ng nasamit na asokarera is to immortalize their stories na sa pamamagitan ng dokumentaryong ito ay malalaman ng ibang bata kagaya namin, ng mga kabataan kagaya namin, ang kwento sa pamaraan ng pagsasalaysay kagaya ng pagkukwento ng aming mga lolo at lola dito sa Tarlac. At napakasakit isipin na ang hinihingi lang naman nila ay nakabubuhay na sahod at tunay na reforma sa lupa, pero ang binalik sa kanila ay isang kahindik-hindik na massacre. There were a few challenges encountered by our team in terms of editing, shooting, and schedules. Pero ang masasabi kong pinaka naging challenging para sa amin ay yung kung paano namin maikikwento sa makabatang paraan yung napili naming topic na tungkol nga sa Hacienda Luisita Massacre, na isang sensitibo at seryosong paksa, lalo na para sa mga batang manonood. Inassure namin na maikwento ito sa paraang light but not too light way, na nandoon pa rin yung mga necessary information from the event, hindi siya misleading, at na hindi kami lalayo sa pinakalayo namin at tindig para sa dokumentong ito na mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima ng Hacienda Luisita Massacre. Personally, ako bilang host, naging malaking contribution din yung kung paano ko naikwento yung istorya, yung tono at enerhiya ko sa pagkwento ng storyang ito para maging epektibo at appealing para sa mga batang manonood. Doon sa observation ko na yon, na-realize ko na mukhang mahirap makabuo ng dokumentaryo mula sa mga ganong tema. Lalo na't ang sinalihan namin ay Children's Division. Sabihin nun, mga bata kami at dapat makabata din yung gagawin namin. Kaya nag-doubt din ako noon kung yung docu ba na gagawin namin ay matatanggap sa competition or sa Children's Division. Pero hindi yun naging hadlang sa mga edad namin. Kasi nakita ko talaga sarili ko at sa mga kasama ko na naninindigan kami dun sa karanasan na ibabahagi namin. Kumbaga, yun na yung chance namin para mapakinggan yung mga nasa laylayan or minorities. Ang natutuhan ko talaga na may mga bagay na mukhang mahirap pero hindi siya imposible. Pagkatapos ng docu-bata ay nagkaroon ng madaming pagkakataon ang nasamit na asokarera upang may palabas sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Noong March 21 ay sa Cine Rehiyon ng Universidad ng Pilipinas sa Visayas. At nito namang August 16 ay sa Universidad ng Pilipinas Open University bilang parte ng Pelikulaya. Ang layunin kasi talaga ng aming produksyon ay may pamahagi yung kaalaman na binigay sa amin ng UMA Pilipinas at ni Sir June Resurrection. Kaya binabalik talaga namin sa kanila ang lahat ng ito pagkatapos ng mga palabas dahil sa kanilang dedikasyon at tapang upang patuloy na tumindig, mas lalo kami nagkakaroon ng inspirasyon upang lumikha ng sining na malaya at mapagpalaya. Kung babalikan natin ang kasaysayan sa panahon ng panunungkulan ni Corazon Aquino, maaalalang matindi ang pandarahas na ginawa ng mga berdugong kuwangko sa mga magsasaka sa Hacienda Luisita Massacre. Naniniwala tayo na hindi hihinto ang ating paglaban sa pagbusal lamang ng mga salapi sa mga pamilyang naging biktima at patuloy tayong lalaban hanggat may mga pamilya at magsasaka na nagdurusa, samantalang nagpapakasasa naman ang mga pumatay sa kanila. Ang dokumentaryong ito ay hindi lamang din pag-alala sa kasaysayan, kundi pagbibigay patunay din na totoo ang pagpatay sa mga magsasaka at nananatili pa rin ang feudalismo sa mga kanayunan. At bilang mga artista kabataan, malaki ang ating gampanin upang tuligsain ang mga
maling impormasyon o mga maling balitang ipinapakalat bilang propaganda ng mga naghaharing uri, kabilang narito ang mga politiko at ang mga kapitalista. Lalo na ngayon na nasa panahon tayo ng new media, malaki ang gampanin natin dahil ang mga kabataan ay patuloy na nagiging dependent sa mga impormasyon na nakikita nila sa social media. At ang dokumentaryo na nasamit ng Azucarera ay isang malaking halimbawa na naging platform sa mga panawagan upang palakasin ang mga tawag sa pagpapataas ng sahod, tunay na reforma sa lupa, at higit sa lahat ang pagbibigay hustisya sa mga naging biktima ng pamumuyodal sa mga lupang sakahan. Siguro bilang documentary itself, masasabi kong oo, nakalikha kami ng sining na inalay namin para sa mga manggagawang agrikultura at manggagawang uri. Pero ang nasamit ng Azucarera kasi ay isang patuloy na panawagan. Kaya hanggat mananatiling bingi at bulag ang mga nasa taas, ipagpapatuloy namin ang pagpapalabas sa dokumentaryong ito. Dahil hanggat may napapaigting na damdamin ang kwento ng revolusyon ng mga manggagawa sa Hacienda Luisita, ay mananatiling buhay ang kwento. Ilang taon nang kumakayo sa lupain ng iba. Ako ang nag-aani, ibang kumikita. Ang marahas na kasaysayan at ang hustisyang kinalimutan ay muling hukayin sa mga labi ng tubungan. Anong lugar o pangyayari po yung alam mong makasaysayan dito sa Bataan? Itong simbahan natin, since nandito tayo sa City Hall, yung simbahan. Yung Death March at saka yung sa Dabanan ng Katikinyan, yung Mount Samat. Sa Pilar, yung espada. Yung sa Baga, yung Friendship Tower. May isang grupo na nagsimula sa Baga, tapos may isang grupo na nagsimula sa Maribeles. Kaya may yung Maribeles tsaka yung Baga, merong 0 kilometer. Yung Mount Samat, I believe, was built to commemorate the valor, di ba Sir Job, ng mga kasali doon sa Death March ng mga Pilipino. Ang bawat probinsya ay parang isang makulay na talaarawan ng kultura, kasaysayan, at kabayanihan ng mga mamamayan nito. Ang Bataan ay hindi lamang isang probinsya sa Pilipinas. Ito ay isang pook na nag-aalab ng makasaysayang pag-iral na nagdulot ng malalim na pagsilip sa mga pangyayari ng nakaraan. Ngunit, ang Bataan ay hindi lamang pugad ng kagitingan. Sa isang bayan nito, naroroon din ang mga kwento ng kabutihang loob at pagkamakatao. We are busy doon sa mga nakakaalam, pero doon sa mga outside, murong, parang refugee camp. Magandang araw, ako si Daisy Fernando. Dati akong Tourism and Events Head dito sa Bataan Technology Park Incorporated, managed by BCDA or the Basis Conversion Development Authority. Pero ngayon ay ako ay retired, but I still continue to be a tour guide dahil licensed tour guide ako ng Department of Tourism at ng Bataan Tourism. Sa museum. Sige. Punta muna kami doon sa admin. Kasi phase 1, phase 2, phase 3. Lahat yan may mga village ng refugee. Kasi imagine mo yung 20,000 refugee. Kaya hindi yan open space natin.
Ito yung assembly area nila. Tsaka may mga program, may mga international visitors. Tingnan natin kung pwede tayo mag-right dito ha. Right turn. Actually, during the time nung early years ng 1980 hanggang sa 90s, maraming nakakaalam ng PRPC. Pero siguro yung mga millennial, hindi nila masyadong alam. Ngayong welcome PRPC, BTPE, BCDA Museum. Dati kasi walang museum. During the time of GMA, nag-start yung soft opening ng museum. Na naintindihan nila na kailangan na i-preserve yung legacy ng former Philippine Refugee Processing Center as part of history. Kaya nga, once na nag-orient ako, sasabihin ko lagi talaga, Bataan Technopark traces its history as the site of the Philippine Refugee Processing Center, which was a temporary resettlement for the Indo-Chinese refugees, the Vietnamese, Laotian, and Cambodian from 1980 to 1994. So almost 14 years of existence. And we were able to provide our extended services to our Indo-Chinese brothers. Ito yung cause bakit sila tumakas. Ayan talaga. Actually, ito yung actual picture. Galing kasi ito sa UNHCR, itong picture na to. Yung kanilang pagtakas. Tapos ito yung route nila. Na depende, pag may bagyo o whatever, napupunta sila sa Philippines, napupunta sila sa Thailand. Ito yung from Vietnam. Diyan ang kanilang route. Pag pumakas sila by boat. Itong boat na to, this was one of the original boat na na-dunk dito mismo sa Morong Shore, sa Mabayo Shore to nakita. At ito ay naka-preserve na yun dyan sa loob ng museum. Ito yung restoration na from here, na-restore siya na ganyan. Minsan, may group of guests na hindi sila interested sa orientation, interested lang sila sa photo. O, di ba may ganon? Kaya hindi na kasi nagmamadali kami, photo na kami, din namin. Kaya lang pag nakaka-regret at hindi nila malalaman yung history. Good morning po ma'am, welcome po. Kasi minsan pag nag-ano ka ng museum na ganito, hindi dahil lang sa trabaho kailangan meron ka ring passion. Kasi kung wala kang passion, hindi yung sweldo lang, maiinis ka lang dahil ang dami-daming dapat gawin. Pero ako, naging masaya ako doon. Parang ano ko yung aking mga experiences dito sa museum. Replica po ng house na tinirahan ng refugee, but the original was bigger than this, mga tripod po. Kasi ito yung kanilang mga bank houses. Ito. Kasi yung sa phase, yung sinasabi nyo kaninang open space, ganito na kasi medyo nag-improve na yung phase 3. May second floor na sila. Naglagay ako dito ng mga picture para makita nila yung halimbawa itong ang itsura ng Vietnamese, ganito. Cambodian. Tapos ito yung Lao, ito yung Hmong. Actually, nakatulong pa nga sila because of employment. At saka yung mga livelihood ng mga lalo na dito sa host town. Dahil may hospital dito, lahat ng resident ng Morong, libre sa hospital. At saka siguro yung cross-cultural exchange. Yun ang magandang experience yung cross-cultural exchange. Parang yung mga taga-Morong natuto sila o na-appreciate nila yung mga Vietnamese food at makikita yan sa mga establishment ng food, mga Vietnamese noodles na binibenta at dinadayo din ng mga turista. Shrines and monuments, sana papuntahan natin sa Buddhist Temple Phase 1 hindi natin mapupuntahan doon, di ba? Kasi may ongoing construction pero hindi naman tatanggalin yun. Kasi may resolution doon yung LGU. Na hindi siya pwedeng itanggalin o i-transfer whatever kung nandun talaga siya sa site. Kaya i-detour nila yung construction, hopefully. Kasi minsan may mga nagtutour na hindi kami namin mapuntahan mapunta. Kaya nilaglagay ako ng mga tarpaulin na lang dito. Ito yung Bayon Temple. Pero may isang ganito dito sa phase 2. Pwede nating pantuhan. 4 phases yan, may meaning. Yung meta, loving kindness, yung isa, compassion, hanggang sa may mga meaning yan. Pero tingnan nyo, parang hindi nagbabago ang structure. Parang ang ganda ng kanyang pagkakaano, di ba? Ayan pa. 1982 yan ginawa. Ayan, nakalagay pa. Parang ang ganda, ang ganda dito sa maganda ang andito tayo sa Vietnamese monument. Sana nga ma-restore yan. Ito, nilalagyan nila ito ng insenso.
Parang sign of good luck. Tapos ito yan, sa yung Vietnamese flag yan. Dating Vietnamese flag before the fall of Vietnam. Minsan nga, kahit naman ganitong mga ruins, maganda ring i-preserve as ruins din talaga kung hindi nila kayang i-develop. Kaya lang sana itong, kasi katulad nun may dragon sa at least ma-repair man lang sana. Ayun yung sa taas may dragon. May mga symbolism yan eh. Ayan don't worry, it will pass, everything does. Dati ito may dyan may pwede kang wishing may tubig dito, tapos may fountain. Ito yung mga tablet na ginawa, tapos on top of the tablet may mga proverbs silang nilagay pero hindi na siya visible. Sayang. Diba i-imagine nyo kung mapipreserve lang maganda, lalo na may story, kasi hindi lang siya site kundi may story behind all the shrines and monuments, tsaka all the pictures. In 2011 to nang ma-renovate, tapos yun hindi na rin na-maintain. Hopefully nga ma-maintain to. Eto si Buddha, andyan dyan yan sa Bo tree. Kasi sabi nila yung Bo tree, that was the tree when Buddha rested after his revelation. Sabi nila, swerte yun. Kaya you always pray for a miracle. Ito na yun ang dorm ng ICMC. Dorm ng mga teachers. Almost less than 4,000 teachers ang nandito eh. Imagine mo 18 to 20,000 refugees yung tuturuan nila. Dating hospital. Ito mga dormitories yan. Ayan yung wooden cross. Ito ang wooden cross. This was sculpted by the Vietnamese. Binigay nila ito kay John Paul nung nagpunta dito. At the time ng beatification ni John Paul, inikot ito sa buong Bataan at in-inaugurate yung John Paul Shrine. Itong mga square na pathwalk, ito talaga ang mismong dinaanan ni John Paul. Kaya pag nagtuturo ako sinasabi ko, these footsteps are sacred. Tapos maski ito, hindi na rin na-maintain, sana maayos yan. Kasi yan, part lahat ng history. Kiniklaim ng mga Vietnamese na gumawa na ito ay miraculous. Sabi ng Vietnamese, ilagay si area na pupuntahan ng mga tao so that people can make a wish and offer prayers. Pray na kayo dyan, make a wish. Napaka-potential na destination, di ba ga? Napaka-potential na educational tour, historical tour. Hindi naman nakalimutan, kaya lang siguro kailangan ng awareness uli para maipaalam dun sa mga kabataan na may nangyaring Philippine Refugee Processing Center at malaki ang naitulong dito sa atin sa Morong at sa probinsya ng Bataan. Sana nga yung mga millennial na hindi naabutan ng PRPC, maging aware sila na nagkaroon ng Philippine Refugee Processing Center. At sana nga ma-preserve ito. Dapat malaman nila, ito yung significant na at the time na meron tayong sariling political and economic crisis, we were able to extend our helping hand to our Indo-Chinese brothers and sisters. Na ibig sabihin yung pagpapala natin na makatulong ay nandiyan dyan, na dapat ay laging alam din yun ng mga kabataan. Though may salary kami, pero parang more than that, hindi namin binibilangan ng oras o hindi namin binibilangan ng pagod, dahil sabi nga namin noon, everybody was busy but everybody was happy providing service. Sana dalawin nila tong museum para makita nila at ma-feel nila at malaman nila kung ano ang nangyari doon. Tapos dalawin din nila yung mga shrines and monument na sakripisyo ding itinayo ng mga refugee dahil gusto nilang ma-share din yung kanilang mga culture sa atin.
Bilang residente po ng Bataan, bakit po mahalaga na alam niyo po yung kasaysayan ng ating sariling lalawigan? Mahalaga kasi it reminds us of our local identity. Ayun, yung kultura natin, kung paano tayong mga Bataenyo na nag-start, nabuo, at naging reason para kilalanin din tayong mga bayani at banal dito sa lugar natin. Ang kahalagahan nitong kasaysayan ng Refugee Center ay nagbigay tayo ng kanlungan. Nagbigay tayo ng kanlungan doon sa nangangailangan. Ang Bataan ay hindi lamang nagsilbing tahanan sa nakaraan. Ito ay nagbukas din ng pintuan sa kasalukuyan upang pahalagahan ang kasaysayang humubog sa pagkakakilanlan ng ating lalawigan. Ang mga karanasang ito ang magsisilbing kublihan na magpapatuloy sa diwa ng malasakit para sa susunod na salinlahi. Isang makabatang araw sa inyong lahat. Kami ang Duat Productions mula sa probinsya ng mga bayani at banal, ang Bataan. Handog namin ang isang kwentong magpapakilala sa isa sa mga makasaysayang pook dito sa Bataan na naging saksi sa pagkamakatao at pagkalinga ng mga taga-Bataan sa nangangailangan. Sama-sama nating tunghayan at suportahan ang dokumentaryong pinamagatang Kanlungan. Our goal is to preserve a part of our region's history that shows our values, that form our identity as Filipinos. If we fail to retell these stories to the next generation, parts of our history may be forgotten. During the time of GMA, nag-start yung soft opening ng museum na naintindihan nila na kailangan na i-preserve yung legacy ng former Philippine Refugee Processing Center. Our documentary showcases this as part of our identity. We Filipinos will help anyone, no matter what age, gender, or race. Kanlungan tells a story on how Bataan helped our Indo-Chinese brothers and sisters in their time of need. Our country didn't just serve as a refuge, but became a home to a community of diverse culture. So, pwede nating pagpahan. So, sa mga challenges, siguro una, yung paghahanap ng case study or ng story. So, meron kaming original na case study and then hindi siya naging available, kaya naghanap kami ng iba pang case study. So, una siguro sa mga challenges, case study. Ikalawa is yung location. Malayo yung location na aming napuntahan. Ikatlo, time constraints, deadline, saka kasabay ng work. So, kailangan i-balance yung paggawa ng docu sa iba pang mga bagay. Dahil sabi nga namin noon, everybody was busy but everybody was happy. So, yung nakita kong striking characteristic ng case study namin is yung matinding passion niya doon sa work niya bilang tour guide. So, yung pagnanais niya na ma-preserve talaga at ma-share pa yung history ng PRPC. Nung pumunta kami sa kanya, nandun yung willingness niya na maging part ng documentary. So, kitang-kita yung saya niya na ibahagi sa amin at sa makakapanood din ng documentary, yung kagandahan ng nabuong community doon at yung mga sariling karanasan niya rin. Ang Pilipinas bilang panibagong tahanan ng iba't ibang lahi ay kwentong tumatak sa kasaysayan at hindi dapat malimutan. Ang gender-sensitive documentary Adult Division ay ang Kanlungan by Duhat Productions. After namin sumali sa DocuBata, actually bumalik kami sa kanya para i-share yung news din na nanalo yung documentary ng Gender Sensitive Award. Gusto kasi niya ma-share din yung documentary sa mga refugees na kumbaga nakokontakt niya pa through Facebook. So plan namin doon
Since na hindi kasi nakakaintindi ng Tagalog yung mga connection niyang yon, so plan namin na lagyan ng subtitle at makahingi na rin ng permission from NCCT to allow us na ma-share din sa kanila. Yung Mount Samat, I believe, was built to commemorate the valor, di ba, Sir Job? Kapag kasi sinabing makasaysayang lugar, especially dito sa Bataan, base rin dun sa survey na ginawa namin sa documentary, ang naiisip agad talaga Mount Samat. So, through this documentary, at least kahit papano, nabalik namin yung attention din doon sa history ng PRPC, which is masasabi rin namin isa rin sa mga mahalaga na history din dito sa Bataan, na meron ding legacy doon. Yung naging impact sa team namin, it deepened our understanding of humanitarian efforts and the importance of preserving history. Na makita rin ng next generation na may ganito tayong pagkakakilanlan. Dapat malaman nila, ito yung significant na at the time na meron tayong sariling political and economic crisis, we were able to extend our helping hand to our Indo-Chinese brothers and sisters. I believe we have achieved our goal in a way that it was broadcasted to a wider audience. Being able to cover stories like this helps in preserving our history, ensuring that we never forget our core values as Filipinos, and reminding the youth the importance of compassion and empathy that we all innately have. Ang kahalagahan nitong kasaysayan ng Refugee Center ay nagbigay tayo ng kanlungan. Nagbigay tayo ng kanlungan doon sa nangangailangan. Joining DocuBata has taught us the power of perseverance in storytelling and the power of documentaries to inspire and educate. We learned that every story, no matter how small, can have a great impact if told with authenticity and passion. Ang mga karanasang ito ang magsisilbing kublihan na magpapatuloy sa diwa ng malasakit para sa susunod na So para sa lahat ng aspiring documentary filmmaker, always remember that every story has the power to make a difference. Stay connected with your vision, be empathetic with your case study, and never underestimate the impact of your work. Sobrang proud ako na member ako ng public affairs. Yung malasakit dun sa mga case studies. Mararamdaman mo yan sa lahat ng staff ng GMA Public Affairs. Ako si Karating. Ba't ka daw nila kinaden at bakit daw? Ngayong El Nino, mabilis daw na natutuyuan ng tubig, kaya kailangan nilang laliman pa yung balon. Yung mga parts na parang bato talaga eh. Yun yung mahirap, yung nakakapagod. Marami kaming episodes, binabalikan namin yung dati naming case studies. Yung serbisyong totoo, nagpapatuloy siya even after. Sa lahat ng mga taga-Dorm 12, isa po kayong inspirasyon. Lola! Kaladating, malaya na tayo, Lola. Salamat. Bata pa lang ako, I really wanted to be a teacher. Pero alam ko na yung pag-aaral ay hindi confined sa classroom lamang. Every time nagpupunta kami sa mga kabundukan, ang dami kong natututuhan sa mga taong nakakahalubilo ko. Ready na? Baba na tayo? Hanggat may mga balikat at paa na handang maging ambulansya, hindi natutulog ang pag-asa. Gusto mo maging guro? Bakit? Gusto ko lang makaturo ng mga kapwa namin. Ang ginagawa namin sa Project Malasakit, pinipili namin yung mga bata na willing mag-aral. Marami dun sa mga case studies namin, mga child laborers, mga katutubo, kinukuha naming mga scholars. Tayo bilang mga media people, matagal na nating trabaho ang truth-telling. Hindi ako napapagod at hindi tayo dapat mapagod. Papaanurin nila ito dyan sa ilog for about 2 hours. Here we go! Lumis ang alon! Malakas! 5 hanggang 6 na oras ang lakad paakyat sa nakalimutang sitio. Ang mission nila ay makabenta ng 800 pieces ng alkansya para meron silang pampuhunan sa pagsasaka. The more na lumalakas ang fake news, the more na dapat hindi tayo mapagod at tumigil sa pagkukwento ng tama at totoo.
Alas 5:30 ng madaling araw, ay abala na sa pagre-repack ang mga manggagawa ng mga putong polo. Kaagad din itong inilalagay sa pulang van, kasama ang iba pang kakanin. Ang mismong asawa ni Mang Delfin na si Aling Gina ang naghahatid papuntang Polo Market. Ganito ang mukha ng simpleng tindahan ng Mang Delfin Putong Polo. Karaniwang dinarayo ito ng mga lokal upang makasama at mahihain bilang kanilang almusal sa tahanan o sa trabaho. Matagal na po akong suki dito sa Putong Polo, Laate. Saka yung mga anak ko kasi ayaw ng ibang gusto nila yung dito lang. Alam nila kapag sa iba yung binibili kapag minsan wala silang tinda. Dinadayo ko kasi kung karne. Yung matikman ko once, bumili ako. Kasi talaga namang malasa. At masarap. So, tapat siya sa lasa. Oo. Yung presyo niya tapat sa lasa niya. Masarap. Tsaka mura. Afford na kahit sino. Ang kakaibang linamnam, abot kayang presyo, at kasiyasiyang kabusugan ay ilan lamang sa mga dahilan ng patuloy na paglago ng Putong Polo at pagiging malapit sa puso ng mga mamimili. Hindi na bago sa lungsod ng Valenzuela ang binabalik-balikang lasa ng Putong Polo. Hitik rin ito sa linamnam ng ating kasaysayan. Ang reference natin dyan ay nung panahon ni Pangulong Quezon. So nagkaroon din yung para ngayon ay One Town, One Product, no, na mga fair, exposition, at nagkaroon siya ng distinct na pagkakakilala dahil sa kanyang itsura o maaring sa lasa, no, na nakilala yung bayan dahil dun sa puto ng polo, so Putong Polo. Siniserve ito sa mga hotel, sa mga restaurant sa Maynila. No, at nakilala rin siya noong mga bago magkaroon ng NLEX. Kasi bago magkaroon ng NLEX, ang main highway pa Central and Northern Luzon ay yung MacArthur Highway. So, syempre, kung yan yung main na daanan ng mga papuntang North Luzon, may mga bus stop yan. So, yun ang mabibili nila, Putong Pulo. So, pag uwi nila ng Maynila, pag uwi nila ng probinsya, bit-bit nila ay Putong Pulo. Noong panahon na yon, malaki yung demand for Putong Pulo. At ang nagpo-promote ay yung mismo mga taong naglalakbay, nagbabiyahe. Ang isa sa mga cultural bearer na patuloy na pinauunlad ang industriya ng Putong Polo sa Valenzuela ay si Mang Delfin. Ang tagumpay ni Mang Delfin ay bunga ng 4 na henerasyon ng matyagang pagtatrabaho at pagpapaunlad sa tamang timpla na pinupukaw ang panlasa ng mga mamimili. Ang una hanggang 3 henerasyon ay pinamumunuan ng mga ina mula sa pagtitimpla, pagluluto, pagtitinda o ang kabuuang pamamahala nito. Samantala, si Mang Delfin naman ang pangunahing nagpapatakbo ng kanilang negosyo. Kasi nung naabutan ko na nagagawa ng Putong Pulo, nung mga lola ko nagsimula ng mga 1930s mahigit yung lola ko. As a tradition lang kasi na marami dito na mga palayan dito sa Valenzuela. Yung polo dati, abundant to sa mga bigas at mga ibang agricultural product. Kasi syempre nung araw kasi kung ano lang yung kung ano yung meron sa isang lugar, yun yung ginagawa nilang hanap buhay. Nagawa sila ng ng mga kakanin. 3 pamilya yung original na nagagawa niyan. Sa kaalaman ko, ginagawa lang nila yung paggagawa ng kakanin
para buhayin lang yung pamilya nila. Yan yung pamilya namin, yung pamilya Gutierrez, yung pamilya Nieva, yung pamilya ni Aling Juana. Yan yung tatlo na mga nagagawa ng putong pulo. Yan ang kahit siguro naman yung mga taal na tiga-pulo ay hindi nila makakaila na kung sino talaga yung mga original na nagagawa ng putong pulo dito sa Valenzuela. Matalas pa sa memorya ni Nanay Benny kung paano niya natutuhan ang pagluluto ng isang masarap na putong polo. Dumipamana sa akin ng biyanang ko yan. Hindi niya tinuro sa amin ang kanilang puto. Ako ang nag-try para makuha ko ang mga panlasa ng puto nila. Tinatanong ko doon sa mga katulong niya kung paano ginagawa. Sabi ko, wag silang mahiya dahil hanap buhay yan. Ang tingin lang nila puto yan. Pero hindi naman nakakaya ipag-ano sa kanila dahil magandang negosyo. Sa unang tingin ay isang magandang bahay lamang ito. Ngunit nasa loob nito ang kwentong nais ibahagi ni Mang Delfin sa atin. Alas 5 pa lamang ng hapon ay nagtatrabaho na sila upang makalikha ng 4,000 putong polo sa mga karaniwang araw. Kapag mga espesyal na okasyon, tulad ng araw ng mga patay, Pasko at Bagong Taon, ay umaabot sa 4,200 na kayumangging putong polo at 1,400 naman sa puti. Hindi maramot si Mang Delfin sa pagbabahagi sa atin ng proseso ng paglikha ng malinamnam na putong polo. Ang tunay na putong pulo ay may 3 variety. Pagka sinabing putong pulo, meron siyang puto brown, puto white, puto kutsinta. Ngayon, lahat ng iyan ay all natural ang mga ginagamit natin na mga sangkap. Ito po tayo para ipakita sa inyo kung paano puto. Yung actual po na pagluluto ng putong pulo. Ibababad po natin yung bigas ng 4 to 5 hours. Ngayon po, pagkatapos po ng process natin na ito, hugasan na po natin siya mga 7 times. Ngayon po, nandito na po tayo, i-grind na po natin yung bigas sa modernong paraan. Sa kabila ng makabagong teknolohiyang ginagamit nila, ay hindi pa rin nawawala ang tradisyonal na pamamaraan tulad ng paggamit ng banga upang maisagawa ang proseso ng fermentation. Pinapanatili nito ang tamang temperatura at hangin na nagbibigay buhay sa mga sangkap, lasa at aroma. Ang gagawin natin, ilalagay na natin ang puto natin sa mixture natin, baking powder para sa malsa. Ang pangulay po natin ang naraman natin sa puto ay yung anasin para po maayos cancer po tayo. Ito pong lansungan natin ay ginagamit po ng mga ninuno namin ay gawa sa bamboo. Tatapang na po natin siya. Sariwa ang amoy na malalanghap kapag hinango na ang mga ito dahil dekalidad ang mga sangkap na ginagamit. Masinsin ang paglikha nito na nangangailangan ng paghihintay ng tamang oras at paglalaan ng pagmamahal upang makuha ang tamang lasa at lambot na hinahanap-hanap ng bawat mamimili. Higit sa lahat, ito ay ligtas sa bawat mamimili.
Kailangan kasi ngayon, sa dami ng mga bakterya, maraming sakit na dumarating sa atin ngayon, kailangan natin yung science eh. Sa pagsunod mo kasi doon sa ibinigay ng DOST na guidelines sa good manufacturing process, nandoon lahat ng mga kailangan mong gawin na para makasigurado ka na yung produkto na ginagawa mo ay lalabas na mataas yung quality. Katulad ng putong polo na mula sa premium na bigas hanggang sa ito ay maging malambot na kakanin, ay hindi rin naging madali ang pinagdaanan ni Mang Delfin upang mapanatiling buhay ang industriyang ito. Unang-una ko pagsisimula, problema ko yung puhunan dahil medyo malaki rin yung puhunan eh. Kailangan lang kasi dyan, masusulunskinan mo. Yung problema mo doon sa puhunan, kailangan lang sa negosyante, may trust sa'yo yung trader. Ang sikreto upang mapagtagumpayan ang mga hamong ito ay ang nag-aalab na puso sa paglikha ng isang masarap na putong polo. Lahat kasi ng ginagawa mo, kunyari sa pagluluto ng punalan natin ng putong pulo, kung wala kang passion, basta mo na lang hahaluin yung mixture mo. Hindi mo kukunin yung tamang consistency. Yung labor of love na tinatawag, sa tagal na kasi ng proseso ng paggagawa mo, kailangan mahal mo yung ginagawa mo. Mahal mo kung ano yung niluluto mo at alam mo kung ano yung ginagawa mo. Dahil sa pagtaas ng presyo ay gumawa rin sila ng paraan upang hindi masayang ang produkto. Bilang pangunahing namamahala sa pagtitinda, malinaw kay Aling Gina ang halaga ng pakikinig at mahabang pasensya upang magkaunawaan ang bawat isa. Tulad niyan, syempre dumarating sa punto na ako'y mahal. Bawas kami ng paninda, konti-konti lang. Para yung paninda namin, lagi tingnan. Tinuturuan din ni Aling Gina ang kanyang mga kapwa tindera na laging itanim sa isip ang bawat gagawin upang maging maayos ang pagtatrabaho. Sa akin, hindi ako naniniwala sa salitang hindi ko alam, hindi ako sanay. Lahat ng tao pag gusto, magagawa. Ang hirap ng buhay na dinanas ni Monching ang naging paraan niya upang makilala ang putong polo. Naranasan ko naman yung time na nag-aaral ako minsan, pumapasok ako lang agahan. Minsan, sa gabi naman, tulog mo na lang. Wala, inom ng tubig, tulog. Yun. Sa kabila ng mga ito, patuloy siyang kumakapit sa pag-asa at pangarap sa kanyang pamilya. Kasi yun lang ang bukod sa aming napamana sa kanya kasi wala naman sa kanya. Yun ang pag-aaral talaga. Kasi madadala niyo kahit saan, hindi mananakaw sa'yo. Ang paghihirap ng angka ni Mang Delfin ay nagbunga rin ng isang matamis at masarap na tagumpay, hindi lamang para sa kanyang negosyo, kundi tumatagos din ang pagpapala sa ibang tao. Hanggat may bumibili ng putong pulo, may gagawa ng putong pulo. At habang may gumagawa ng putong pulo, buhay ang putong pulo. Patuloy na magiging buhay at kasama ang putong polo sa ating mga hapagkainan, trabaho, at sa iba pang pagkakataon kung patuloy rin tayong bumibili at binabahagi ang linamnam nito sa bawat isa. At ito ang Kwentong Puto. Nagsaliksik tayo at nagtanong-tanong at natuklasan natin sa tulong ng isang historian na si Ginoong Jonathan Balsamo na mayroong pamilya dito sa Valenzuela na nagpatuloy ng ika-4 na henerasyon ng magpuputo. No? At ito po yung kumuha ng ating atensyon. Kaya nagkaroon tayo ng interest na bakit hindi kwentong puto dahil ito po ang magiging muka
o kakatawan sa lungsod natin. Dahil gusto natin ipakita yung yaman, yung sining na mayroon dito sa ating lugar. Alam kong marami ang makikinabang sa dokumentaryo ito, lalong higit ang aking mga mag-aaral. Kapag napanood nila ito, malalaman nila na merong natatanging yaman ang aming lungsod. Pinaka number 1 na hamon ay budget. Dahil sa totoo lang, wala naman talaga kaming inilaan na budget. Kung ano lang yung available ng bawat team, ng bawat miyembro namin, yun lang din yung aming ibibigay. Nawawala ang video. Sabi ko sa aming editor, Mama, wala po yung video natin, hindi pwede na audio lang. Nasa kalagitnaan na kami ng kwento, hindi pwede yun. At yung nasa gitnang kwento, yun yung pinaka-ubod o pinakamahalagang bahagi. At ang ginawa namin para ma-resolve yun, wala kaming choice, hindi, pumunta muli sa bahay ni Mang Delphin at nakiusap na muling mag-shoot para makuha ang mga impormasyon na kailangan namin para sa dokumentaryo ito. Para makuha natin yung consistency. Punong-puno ng inspirasyon. Nakakatuwa siyang pakinggan dahil halos lahat ng lumalabas sa bibig niya ay aral para sa mga kabataan, para sa mga katulad natin na may mga pangarap. Napakabuti niya na tinanggap niya kami doon sa kanyang tahanan at nagsulong. Marami siyang mga inspirational words na binigay sa amin bilang isang negosyante, isang tao, isang mamamayan na talaga namang tingin ko ay magagamit namin sa mga susunod na dokumentaryo. Bagong kaibigan, nagkaroon ng bagong pamilya. Napakabuti ni Mang Delphin, ganoon din ng kanyang asawa, na para bang matagal na tayong magkakakilala. At katunayan, nung kaarawan ko pa, ay nagpadala pa sila ng kanilang regalo putong pulo, no? So nakakatuwa kasi tuwing magkikita kami sa iba't ibang event, parang matagal na kaming magkakilala, nagyayakapan, nagkakamustahan, na para bang itong dokumentaryong ito ay nagsilbing tulay para mas lumawak pa yung ating ugnayan sa komunidad, lalong-lalo na sa mga taong tulad ni Mang Delphin na laging handang tumulong. Ngayong taon, nagkaroon sila ng pwesto sa Casa di Polo na kakatayo lang. Kaya naman nakakatuwang isipin na nakita natin yung pag-unlad na sabi nga sa atin ni Mang Delphin na ang laki ng tulong ng social media. Dahil sa nagawa nating dokumentaryo, maraming nakapanood sa kanila at maraming nagkaroon ng interes na bumili ng putong pulo sa kanilang lugar. Kaya naman, ang sarap sa pakiramdam na sa pamamagitan ng dokumentaryong ito, alam natin na natulungan natin yung ating case study. Ngayon, ang sales namin sa putong pulo ay gumanda. Na sabihin natin siyempre, merong peak season na talagang mabili, meron mang ngayon kasi miski hindi peak season para bang natatakam yung mga tao na kumain sila ng produkto. Lalo na siyempre yung mga mahilig sa social media, makikita nila, nakikrave sila. At tulad ng isang araw, may isang buntis na tumawag sa misis ko, gusto raw niya kumain. Tumawag ng 5:00 ng madaling araw at ipapalalamove daw niya para kuhanin sa store. Ganon lumalagay yung na pati sa pagbubuntis nasasama kami ngayon. Napapaglihan pa ata. Binahagi natin yung istorya ng kwentong puto, hindi lamang sa komunidad, maging sa silid-aralan ay naibahagi natin ito. Ang kwentong puto ay nagbigay sa atin ng pagkakataon na ituro kung paano nga ba nag-exist ang isang puto. Paano nga ba ito nagamit? Paano nga ba ito nakakatulong sa komunidad? At merong isang produkto na may pagmamalaki natin din ang Baninsula. Punta tayo sa Polo Market. Sa tingin ko, nakamit natin kasi ang layunin natin ay maipagpatuloy ang pagpapaalala ng kwento ng mga magpuputo
dito sa Valenzuela. At sa pamamagitan ng dokumentaryong ito na napanood ng maraming tao, sa tingin ko magpapatuloy dahil mananatili naman, nandiyan naman ng YouTube, nandiyan ng Facebook, nandiyan ng social media. Kaya sa tingin ko, na-achieve natin yung goal natin. At higit pa doon, yung mga kaibigan natin na hindi pa nakakatikim ng putong pulo, no? Nagkaroon sila ng interest, no, na ay teka, para ang sarap-sarap dahil nung napanood nila, nakita nila sa documentary na parang ang sarap, gusto kong matikman, no? Yun yung naging impact nun, no? At ang layunin po natin talaga dito ni yung ating cultural icon ay hindi lang makilala dito sa Valenzuela kundi sa buong Pilipinas. Huwag ka susuko. Kapag may pangarap ka, kapag may gusto kang mangyari, tuloy mo lang. Lalo na alam mong tama yung ginagawa mo. At higit sa lahat, humingi ka ng gabay sa Panginoon. Naniniwala ako na ang nais ituro sa atin ng pagsali natin sa DocuBata ay manatiling grounded, manatiling uhaw sa karunungan at magpatuloy at huwag tayong gumawa ng bagay para lang sa sarili natin. Alam natin, malinaw sa atin na ginagawa natin to dahil meron tayong gustong iambag, no, lalong-lalo na sa susunod na henerasyon. Kabaan natin yung ating pasensya. I-enjoy natin yung craft na pinili natin. Actually, kami po ay mga taong teatro, pero since pumapasok kami sa bagong platform, pinasok namin ng dahil po sa pandemic, natuto kami ng ibang platform. Nakaka-enjoy po, nakaka-challenge, no, na gawin itong film. Palaging ilagay yung puso doon sa ginagawa. Para sa mga nais na maging dokumentarista, hanapin natin ang katotohanan, ipakita natin ang katotohanan, at magsimula sa atin ang katotohanan. Sabi nga, ang buhay ay hindi palayuan ng narating, sa halip ay palaliman ng naiwang marka. Subalit gaano man nagmarka ang isang tao, kung nakatago sa sinulat na akda, tatatak ang likha pero waring nalilimo ang kumatha. Magbigay ng sikat na manunulat na taga Quezon. Wala po kilala. Wala pong alam. Wala akong kilala. Sa bawat kabataang tinanong, wala nakaalala sa pangalan Orlando Andres. Ako si Adriel Abadilla at samahan ninyo akong kilalanin siya may iniwang marka na sa sariling bayan ay propetang hindi kinikilala. Noong si Bayasi, sino nga ba siya? Si Orlando Nadres o kilala sa tawag na Dandy ay isang manunulat sa comics at magazine, aktor at mandudula sa entablado, radyo, telebisyon at pelikula. Direktor, taga-titik, taga-salib, tagapagtatag ng susi ng Tayabas. Mapalad ako na malamang sa paralang ito, dito rin pala ang kaniyang pinagmulan. Nasa Luis Palad siya noon at inilathala na ng liwayway ang kanyang unang kwento. Marami sa kanyang mga screenplay ay sumikat na pelikula sa kasaysayan ng Philippine showbiz industry. Buhay pa rin ang kanyang kwentong Magdusa Ka. Ang kanyang dulang Paraisong Parisukat ay ginawang masikip, mainit Paraisong Parisukat. Sa mga ito, marami ang kinilala sa mga prestihiyosong award-giving bodies gaya ng Best Story at Best Screenplay mula sa MMFF at FAMAS sa pelikulang Immortal. Hiniram din sa Best Screenplay ang kanyang pelikulang Paano Ba Ang Mangarap at 3-2-1 na tumanggap ng Best Story. Siya ay pinag-aagawa ng Viva at Regal at Psycho Films. Yung tatlong malalaking kumpanyang iyan ang humahawak sa kanya. Bukod sa pagiging manunulat, direktor din siya at aktor. Tumanggap siya sa FAMAS ng nominasyon bilang Best Supporting Actor. Nagwagi rin siya sa FAP Awards ng makailang beses bilang Best Story Adaptation sa mga pelikulang Sinasamba Kita at Una Kang Naging Akin at Best Original Story sa pelikulang Lumuhod Ka sa Lupa. Para sa pelikula, nakasulat si Nadres ng humigit kumulang 100 original na kwento at dulang pampelikula. Patunay lamang na siya
ay klasiko at universal. Ayon pa kay Nadera, isinalin din ni Dandy ang dulang A Streetcar Named Desire ni Tennessee Williams na naging pinakamatagumpay na produksyon ng PETA sa ilalim ng direksyon ni Lino Broca. Bunga nito, matagal siyang ipinangalan sa makasaysayang gusaling ito ng para lang kanyang pinagmulan. Subalit kamakailan, sa layunin ng kagawaran ng edukasyon na mapreserba ang mga natitirang ganitong istruktura sa mga paaralan sa Pilipinas, ang gusaling malaki sanang tulong upang patuloy na makilala si Dandy sa paglipas ng panahon, muling tinawag na gusaling Gabaldon. Gayunman, may ilang nagsusulong upang siya ay kilalanin bilang isang pambansang alagad ng sining. Sa tulong ng atagan ni Ryan Palad, nominasyon sa kanyang pagiging national artist, hindi sila nanalo si Nora Honor at si Ricky Lee. Sana simulan ng inyong paaralan ang kampanya na maging national artist si Orlando Natres. Palibhasa noon ay hindi pa ganap natanggap ng lipunan ang gaya niyang LGBT. Nagkubli siya sa mga iniakda niya gaya ng Ang Tatay Kong Nanay at ang Hanggang Dito na Lamang at maraming salamat. Mahalaga ito para makita nyo kung ano ang paghihirap na ginagawa namin sa araw-araw namin pamumuhay bilang isang bakla. Sa malaon pang paggalugad, may ilang nakagugulat na revelasyon pa ang aking nalaman. Sikreto ito niya sa akin. Viv, ang MMK ay ideya ko. Binhi na itilanim para sa maalaala mo kaya ay siya ang nagkasik. Noong 2015, tumutol si Sherry Hill na gawing isang musical ang kanyang sikat na line na You're Nothing But a Second-Rate, Trying Hard, Copycat. Pero bakit? Hindi naman siya yung scriptwriter eh. Ang gumawa ng linan yun ay walang iba kundi si Orlando Natres. Kaya hindi siya nakilala sa panahon ito dahil marami nang dumating na magagaling. Pero iba ang galing ni Dandy dahil iba ang kanyang style sa pagsusulat. Ating problema, hindi natin kilala ang ating ipagmamalaki. Dapat magkaroon tayo ng cultural mapping para malaman natin yung mahalagang tao. Hindi matatawaran ang kontribusyong iniwan ni Orlando Natres sa larangan ng pagtatanghal na sining at pinilakang tabing. Lantarang patunay na hindi kaya limitahan ng kasarian ang kadakilaan. Siya at iba pang gaya niya na ang legasiya ay nagmarka ay karapat-dapat sa ating pagkilala. Ngayong gagap na natin kung Nosy Bayasi, hanggang dito na lamang at maraming salamat. Kung sakaling maalala ang mga nakalimutan, paano iiwasan, tatalikuran, tatakbuhan ng awitin? Inaalay ko Orlando Natres, Orlando Natres, Orlando Natres, Orlando Natres, Orlando Natres, Orlando Natres, Orlando Natres. Nosy Bayasi. You're nothing but a second-rate, trying hard, copycat. Sabi nga, ang buhay ay hindi palayuan ng narating. Sa halip ay palaliman ng naiwang marka. Subalit gaano man nagbarka ang isang tao, kung nakatago sa sinulat na akda, tatatak ang likha pero waring nalilimo ang umakda. Ilikha namin ang Nosy Bayasi, higit sa layuning manalo, ay upang magmulat ng kabatiran sa isang nawaglit na alagad ng sining. Kakibat ng pagkasasahamon ng paghahabi nito ay ang serye ng pagdaan sa napakaraming pagsubok. Sobrang excited talaga kami nung lumabas yung guidelines. Bagamat may pressure dahil mataas ang expectation ng buong bayan sa amin gawa nung Hoy Bata. So, nung nabasa namin yung tema ng Docu-Bata 2023 na Docu-Rehiyon, Stories of Regional Voices and Identities, napagkasunduan namin ng team na pagtuunan si Orlando Natres. Sa totoo lang, naririnig lang din namin yung pangalan niya dahil isa yun sa pangalan ng building ng school namin. At kapag nagtatry naman kami magtanong kung sino siya, ang lagi lang namin nakukuhang sagot, dating sikat na direktor. Hindi malinaw sa amin kung direktor ba ng ano, bakit siya sikat at ano ang kanyang ginawa. Ito kasi yung mga bagay na hindi karaniwang naririnig sa Tayabas. Masigasig namin tong sinimulan, pero sa paglipas ng panahon, pahirap ng pahirap at pabigat ng lahat. Lalo na kapag naiisip namin na papalapit na yung deadline ng submission.
nahirapan kaming maghanap ng mga impormasyon kasi may katagalan na rin buhat nung siya'y nawala sa mundo. Noong pinaunlakan kami ni Sir Popoy Talavera, nagbigay rin siya ng mga pangalan ng Tayabasing nakasama ni Orlando noong nabubuhay pa na pwede naming ma-interview. Ang nakakalungkot, lahat ng pangalan na iyon, hindi kami tinapunan ng atensyon. Kahit sarili namin silang kababayan at kahit gaano kadalisay at dakila yung layunin ng aming pakikipanayam. Naisip namin na since malapit na yung deadline, yun na lang. Kung ano nabuo namin, yun na lang. Pero syempre, paano yun? Kahit kami, nakukulangan pa sa mga impormasyon na nakalap namin. Sabay din ng deadline submission yung kanya-kanya naming deadline sa school requirements. Actually, nung ginagawa namin yung docu, nagsabay-sabay yung pressure at hirap. Dumating pa kami sa punto na isusuko na namin lahat eh. Kasi kung yun lang din na mabubuo namin dahil sa dami ng aming pinagsasabay-sabay, hindi na bale. Wag na lang ituloy. Bahagyang nabuhay ang pag-asa sa amin nung may dumating na email na extension ng submission. Pero ilang araw din kami natenga. Dahil nung nagbaka sakali kami na may interview ulit yung mga nakasama ni Orlando Nadres, eh wala pa rin nagpa-unlock. Naging turning point namin ay yung malapit na yung submission. Tapos sabi ng coach namin na pumayag yung isang Manila-based na kababayan namin na magpa-interview tungkol kay Orlando Nadres. Sir Vim Nadera. I mean, sino lang ba kami? Mga batang nangangarap magmulat at mapainggan, pinonlaan ng isang Vim Nadera. Hindi namin sinayang yung pagkakataon. Lahat ng pwedeng itanong at ungkatin ay itinanong namin sa kanya. Doon namin nalaman yung mga nakakagulat na impormasyon tungkol kay Orlando Nadres. Siya ay naging tugon sa napakarami naming paano at bakit. Nabigyan niya kami ng inspirasyon na maging kaisa sa kanyang adhika na isulong ang pagkilos sa paghirang kay Orlando Nadres na maging national artist. Siya pala yung tao sa likod ng tinitingalang sine sa pinalakang tabi. Nakuha namin dito yung Best Director Award at Second Best Documentary. Kasabay ng karangalang iyon ay ang pag-alab ng aming damdamin na maging instrumento upang gisingin ang diwa ng mga tagapaghirang na may isang Orlando Nadres na nararapat sa pagkilala bilang isang pambansang alagad ng sine. Siguro hanggat hindi ganap na naigagawad sa kanya, yung ganang parangal na nararapat sa kanya, habang buhay namin dadalhin yung panata na maging bahagi ng pagsulong ng pagkilala sa kanya. Kung mananahimik kasi kami pagkatapos ng mga nabatidlan, patuloy siyang maririmot ng susunod na saindahin. Kaya ilalaban namin ito hanggang kaya. Muli, salamat sa pagsama sa aming kilalanin siyang may iniwang marka. Subalit babahagya ang nakaalala na sa sariling bayan ay propetang hindi kinikilala. No si Bayasin, sino nga ba siya? Hanggang dito na lamang at maraming salamat.